Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong napakagandang post ni Sas Rogando Sasot. Title: The longest presidential campaign in the Philippines, Part 3, impeach the leading contender. Sabi niya, it is not important whether the Bend the Law group managed to reduce the number of all members of the Senate to 23 or 22. With 13 solid guilty votes and 9 solid not guilty votes, the math simply does not allow a conviction under any interpretation. If the threshold is 16, the prosecution is 3 votes short. If the threshold is 15, the prosecution is 2 votes short. The defense has more than enough not guilty votes in every scenario. The debate over the definition of all members is politically significant for setting precedent, but mathematically irrelevant to this particular impeachment trial because the numbers are already locked in favor of acquittal. So, agree ako dito sa sinasabi ni Sas na kahit anong threshold, kahit ibaba pa nila ng 15 yung conviction, i-base sa 22 ang total number of senators, 13 lang sila eh. So, kulang sila ng dalawa. Saan sila kukuha ng dalawa? Eh, dito sa Cayetano Block ngayon, yung naiwan na siyam, sulit na yan eh. May nakikita pa ba kayong aalis dyan? Wala na. So, bakit pa nila pinilit na kunin ang Senate leadership at ituloy ang impeachment trial kung nakikita na matatalo sila? Agree ako, yung impeachment math is lock in favor of BP Sara. Mananalo at mananalo si BP Sara sa kanyang impeachment trial. So, ano ang objective ng Marcos administration sa pagpapatuloy ng impeachment trial na ito? Ito ang sabi niya. So, what is the trial about and why the BBM administration desperately wanted to have control of the majority of the Senate? 2 things. Number 1, the Senate majority controls what evidence can be considered. Number 2, the Senate majority controls what documents could be revealed in public. Yan na. Kung ang dating Senate majority ay sina Cayetano, mahirapan ang Marcos Jr. administration sa pagpili ng mga ebidensyang iprepresent. Kasi pagbubutuhan na naman yan eh. Of course, pag nagbutuhan, panalo yung 13. Diba? Kagaya nung impeachment ni dating President Era, yung brown envelope, i-open o hindi? Nagbutuhan. Nanalo ang boto na huwag i-open. Nang dahil dahil nanalo yung botohan na huwag i-open, umalis. Anong term yun? Nag-walk out ang mga House prosecutors, kaya hindi na natuloy yung impeachment trial, wala nang botohan. Kaya importante yung majority. Kaya ngayon, kontrolado na ng Marcos Jr. administration yung majority dahil nandyan na sila. Ayun. Okay, yung control of evidence, yung sila admissible ba or irrelevant? Nakapanood kasi ako ng trial ng kaibigan kong sinampa ng kaso. Merong yung prosecution may ilalabas na bagong ebidensya. Reklamo yung kaibigan ng abogado ko.
I object, Your Honor. It is not in the information. Kasi pag nagsampa ka ng kaso, nandyan na information ang tawag. Kung ano ang nandun, mga ebidensyang doon, dapat yun lang. So kung may bagong ebidensyang i-object yan ng kabila. Pag nagkaroon ng ganyan, it is now up to the judge to decide kung tanggapin ang bagong ebidensya o hindi. Dito sa impeachment trial, dahil marami silang judges, magbubutuhan. Dahil kanilang majority yan, kontrolado nila ang admit ng ebidensya. Tatanggapin ba o hindi? Pabor sa kanila. Next, yung timeline. They can control the timeline. Ito ang majority ngayon. Kaya ang sinasabi ni Sasasot, papatagalin nila ang impeachment trial. Dahil kahit mananalo pa rin si BP Sara, acquitted pa rin siya, kung tatagal ang trial, they are hoping na masira nila ang credibility, ang image ni BP Sara going sa election sa 2028. Yan ang paliwanag ni SAS. And I agree. They control the timeline. Next, control over witness testimony. Sample, yung si Trillanes at saka si Madriaga, yan ang weakness ng prosecution. Kasi present nila nung house hearing, makikita mo naman, ang daming butas yung sinasabi. Ngayon, mautak itong defense team ni BP Sara, isinabmit nila na gusto nilang maging defense witnesses si Madriaga at saka si Trillanes. May posibilidad na i-roll out ng majority na hindi pwedeng maging witness niyan. Kontrolado nila. So, yun po ang labanan ngayon. Yung math, pabor na kay BP Sara kasi hindi sila makaka-produce ng 16 conviction, 15, kahit nga 14, wala eh. So, talo sila. Gusto lang nilang sirain ang credibility ni BP Sara papunta sa eleksyon. But, anong sinasabi ng kulturang Pinoy? Kung sino yung inaapi, nandun ang simpatiya ng Pilipino. Kaya, Mary Sigaba, kung ano ang iyong itinanim ngayon, aanihin din nila pagdating ng eleksyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Sa balay sa Tabangan ug yero, so muna ni kadtong gitabang nga yero tungod kay kagahapon ulan man, so wala ko kaanhi, so ila na gyud gi atop, dali sila atop kay ulan man, at least nga dili daw sila maulanan. So muna ni katong gitabang nga yero nga nakaatop na gyud sila, so napulihan na gyud tong ilang atop nga ilang gitangtang nga mga buslot na. So nindot na sad kay nakaatop na sila sa gitabang. Salamat sa Ginoo nga gihatagan mi og sin nga nakaatop na gid mi, nakasilong na mi kay ang among balay wala na naman. Salamat mi sa naghatag sa sin. Salamat. Kagahapon tungod kay gaulan naman, so nagdali-dali na mas pag-atop. Kay gabasa man mi. Oo, so excited kayo mga natagaan og yero. Excited mi kayo kay dili na mi karon mabasa og bisag dagan na kay ulan. Mhm. Nagpasalamat mi sa Ginoo kay natagaan mi sin, nakaatop na mi, dili na mi mabasa.
Mm. Nga tabang nga sa matagan mi mautruan. Salamat kaayo. Salamat.